Okay, unang-una, hindi totoo na ang Seventh-day Adventist is untrue church. Bakit? Inamin niya na when you say true church should be founded by Jesus Christ. Yung kanila naman, founded by Ellen Goldwhite. So, iba na. Next, ang true church should be founded in Jerusalem. Ang Seventh-day Adventist, tinayo sa Battle Creek, Michigan, USA. Malayo rin. Tapos, ang true church, itinatag noong unang siglo. Ang Seventh-day Adventist, itinatag noong 1863. Kaya nga ang sabi ng kanilang kasamahan na si Johnson Namican, na before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Narito, parinig ko sa inyo. Mula sa 0917-839-9322. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to, ha? Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So, unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan Sige. sagutan. Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Tuloy natin sa Hindi ho siya movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh-day Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Yun. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh-day Adventist na. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Ayun, maliwanag yung sinabi ng kanilang official teacher nila, no? Na si Johnson Namican. Na yung kay William Miller, yung Advent Movement, hindi yun Seventh-day Adventist. Lumitaw lang ang Seventh-day Adventist noong 1863. And before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Eto naman si Ray Will, naninindigan, kabaligtaran sa sinasabi ng kanilang preacher. Kabaligtaran. Pangalawa, no? Tinanong ko siya kung ano ang ginawa nyo noong binubuo ang Biblia na isang libro. Ginamit ba naman niya si Athanasius? Okay, so silipin natin ngayon. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection. Yes, bro. No, pinost natin yung oras po. Ano po yung objection nyo, Mr. Rayuel? Di po Bible yung topic namin. Kaya nga sabi ko, sa sunod na series naman talakayan namin, patunayan ako na Seventh-day Adventist na gawa sa Bible, patunayan din niya na RCC para doon na topic namin. Counter objection. Okay, so, sige, anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Bro Jando? Tinanong ko siya kanina kung kayo ang true church, anong ginawa nyo para maging libro ang Biblia. Ang sabi niya, sila daw ang nag-compile. Sinagot niya yung kanina. Kaya ngayon, kailangan kong yun. Kasi sinagot niya kanina eh. At di naman yun, malayo sa paksa. Kasi ang talagang nag-compile ng Biblia ang true church. Di naman pwede na ang mag-compile hindi ang true church eh. Connected yun, kaya hindi yun out of topic. Sige, Mr. Moderator. Kaya nga, Mr. Moderator. Sige po, bro. Bro Rayuel, go ahead po. Kaya nga, nag-object ako kasi baka naman kung iba ang ko mamaya, mga tanong, baka magreklamo na naman siya. Kaya inunahan ko na hindi na rin siya makareklamo pag malayo ako mamaya. Sige, patuloy. Ay, talagang magrereklamo ako pag lumayo ka. Ang tanong ko ay sinalaysay ko naman, hindi malayo, moderator. Sandali, Bro Jando. Yes. Hindi Bible na kasi, bro. Hindi naman topic natin Bible. Wag po kayo mag-usap. Bro Rayuel, sandali po. Mayroon po kayong moderator dito. So,
Yun po yung concern nyo sa both side, no? Napakinggan naman natin. So, yun, malinaw po. Medyo tanggap naman ni Bro Reuel na yung sitwasyon. So, let's proceed na lang po sa presentation mo, Brother Negative. Pero Brother Mr. Janto, go Moderator, ahead. tanggap ko yun ha, pero sana hindi siya Yes. magreklamo. Pag malayo din ako, konti man lang layo. Yes, basta tingnan po na lang po natin mamaya. Let's just listen to the presentation muna po, no? So let's focus on that and mamaya na po natin sa cross-examination natin yan. So go ahead, Okay, Mr. Mr. Kagalang-galang na moderator, salamat. Yes po, salamat din po. So Bro Jando, you have 11 minutes and 54 seconds. The time starts now. Okay, ang true church lang naman ang inag-iwanan ng mga apostol ng kanilang mga sulat. Kaya ang true church lang naman ang makakagawa ng Biblia. Ang true church lang naman ang makakapag-compile ng Biblia. Ang topic niya SDA True Church Kaya ko siya tinanong kanina, ano ang ginawa niyo nung ginagawang libro ang Biblia? Dahil hindi naman pwede ang mag-compile niyan pagano. Hindi naman pwede na mag-compile niyan Muslim. Siyempre magko-compile niyan yung True Church dahil sila pinag-iwanan ng mga sulat. Nang magsulat si Apostol Pablo, kanilang iniwan yung kanilang mga sulat doon sa kanilang mga alagad na kaanib sa True Church. Kaya ang yung mga alagad niya ang makakapag-compile noon, hindi pwede yung iba. Kaya connected yun, huwag mo sabihing malayo. Pag lumayo ka, naglagang magre-reklamo ako. Next, isa sa mga presentation niya kanina na hindi ko na lang inobject, dahil sabi niya dadaanan niya daw yun No, na si Athanasius, dinawit niya. Alam niyo ba si Athanasius? Si Athanasius, kabilang yan sa Nicene Christianity. Anong Nicene? Member siya ng Council of Nicaea. Sino ba ang may-ari ng the Council of Nicaea? Katoliko. Pakitaan na yun ng ebidensya ha. Ginamit niya Sabbath keeper. Talagang Sabbath keeper yun pero Sunday yun. Eto, Athanasius of Alexandria. Yan. Pakita ko sa inyo sa screen yung Athanasius of Alexandria. Ayan. Athanasius of Alexandria. Ayan. Si Athanasius of Alexandria, isa siyang Nicene Christianity o kaanib siya sa Council of Nicaea. Yan ha. Occupation, Pope of Alexandria. Pope pala ito. Si Athanasius. Ano pa? Siya ay Trinitarianism. Ay Nicene Christianity. Nicene, taga Nicea, Council of Nicaea. Ano ba ang credo ng mga Nicene Christianity? Alam nyo ba kung ano ang credo ng Nicene Christianity? Eto. Ang credo ng Nicene Christianity, dito ko na lang ibabasa baba, Ito, isa sa mga credo ng Nicene Christianity. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism. Yes po, sandali po, time pause tayo, no? So may objection po si Brother Reuel. Ano po yung objection nyo? Go ahead. Nag-affirmative naman siya sa Roman Catholic Church. Mag-negative siya sa Counter objection. Nagpatunay naman siya ng totoo. Sandali Bro Jando, papatapusin po muna natin siya. Yun lang sa Sige, akin, Bro Mr. Royal. Moderator. Kasi dito siya mag-ano sa akin para di kami mawala sa debate. Dito siya mag-negative sa... Kasi sa sunod, Katolik na naman ang itayo niya Okay, okay na po yun. Narinig na po ni Bro Jando. So, may counter objection ka, Bro Jando? Go ahead. Ang counter objection ko, hindi ako nag-stand sa Catholic Church. Ang sinabi ko lang, yung sinabi niyang Athanasius
na Sabbath keeper, konektado sa Seventh-day Adventist Church. Ipinakita ko lang na si Athanasius of Alexandria ay isang Katoliko. Hindi siya Seventh-day Adventist Church. Inangkin niya si Okay, so- Athanasius kanina. Narinig mo yung Mareja, inangkin niya si Athanasius kanina eh. Yes, yes. Okay. So, hindi ako lumayo. Sandali po, sandali po. Mr. So, Moderator, ano yung nagbanggit concern mo, na siya Brother na- Joel? Nagbanggit na siya na One Holy Roman Catholic Church daw. Ano yan na nagpatayo naman siya. Kaya huwag naman magpatayo muna. Negative siya eh. Okay, so Counter copy po, objection, copy. moderator. Bro Jando, sige po, concern. Ang counter objection ko, hindi ako nagpatayo. Sinabi niya kasi kanina, moderator, na si Athanasius ay Sabbath keeper. Ngayon, si Athanasius ay member ng Nicene Christianity. Kaya binasa ko ang Nicene Creed. Sa Nicene Creed, nandoon. Sa Nicene Creed, I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. Ibig sabihin, si Athanasius, hindi Seventh-day Adventist, kundi Katoliko. Okay, copy po, no? So, naano na po natin, napakinggan na natin ng both sides. So, bahala na po ang mag-judge ngayon ang mga nanonood sa atin. So, mamaya po, i-ano nyo na lang po sa rebuttal yan, Brother Ruel. Na po? So, para makapag-proceed na po tayo, kung ano man yung concern natin, you can say that in a rebuttal stand. Mr. So, Moderator, sorry Yes kung po. ako object kasi para lang din na baka naman iba ako sa tingin niya, baka naman mag-object din siya para hindi na rin siya ka-object dahil siya nag-una ng mga ganyan. So yun lang, Mr. Moderator. sige po. Okay, copy po. So, okay. Salamat po, Brother Joel. So, ngayon, continue po tayo sa negative stand na presentation ni Brother Jando Alabado. The time starts now. Okay, bago maubos ang oras ko, papaalam ko lamang na ang live viewers natin sa YouTube ngayon ay umaabot na ng 860 at sa Facebook naman ay 345. Naku, dito ka lang makakaranas ng ganyan karaming manunood. Rioel. Okay, next naman tayong mayroon naman siyang sinabi naman na si William Miller daw ay okay naman siya na si William Miller ay Sunday observant. So hindi siya Seventh-day Adventist, dahil Sunday observer si William Miller. Yung kanyang tindig, eto ang reality. Hindi sila ang remnant church. Bakit? Kung sila pa ang remnant church, dapat sana Judaism sila ngayon. Ginamit niya kanina sa kanyang stand na si Kristo ay Sabbath keeper. Si Kristo is Judaism. Si Kristo ay hindi Seventh-day Adventist. Si Kristo, ayon sa Lucas 4:16, ayon sa kanyang nakasanayan, tuwing Sabado ay nasa sinagoga siya. Yung siya ay bata pa, wala pang Seventh-day Adventist noon. May Judaism na may sinagoga. At siya ay pumapasok sa sinagoga ng Judaism. Hindi sa Seventh-day Adventist. Pangalawa, hanggang ngayon may sinagoga pa ang Judaism pero walang ni isang member ng Seventh-day Adventist ang pumupunta doon tuwing Sabado. Inaamin naman yan ni Gilier Pacanya na ba't daw sila papasok sa sinagoga meron naman silang sariling simbahan. Next, yung pag sinabing remnant, ibig sabihin natira. Kung natira, dapat sana Judaism sila ngayon. Kaso walang connection ang Seventh-day Adventist Church sa Judaism. Katunayan, hindi kinakilala ng Judaism ang Seventh-day Adventist as continuators of their legacy. Hindi nila kinikilala yun. Pangatlo, ang sign ng Seventh-day Adventist is Biblia na may cross na may apoy. Ang sign naman ng Judaism is Star of David. So hindi talaga ang layo, ang layo.
Next, ang Judaism naman, hindi tumatanggap sa New Testament. Kaya paano naging remnant itong Seventh-day Adventist, itinatanggap nila ang New Testament. Oh. So, simula pa kanina, pinataas ko lang ang oras para mas may paliwanag ko ng husto. Hindi natindigan ng aking katunggali ang kanyang tema. Bakit? True church must be founded by Christ. Sila, founded by Ellen Goldwhite. True church must be founded in Jerusalem. Sila ay founded in Battle Creek, Michigan, USA. True church must be founded in 1st century. Sila tinatag noong 1863. Diyan pa lang, yan na patunay na hindi nakatindig ang kanyang paksa. Dito na lang. Thank you. Mayroon ka pang 5 minutes more? Okay ka na doon? Ano ko na yung brother Angel, wait lang. Okay, wave mo na. Yes bro, wait ko na. Okay, so yan po, no? We-wave na yung 5 minutes. Negative stand po ng ating negative stand ni Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender, no? So ngayon, dumako na po tayo dito sa cross-examination by our brother SDA Reuel Carillo, no? So ngayon po para sa lahat ng mga nanonood, nandito po muli tayo sa punto por punto debate, no? Live debate po tayo between SDA and Catholic, and the topic is para sa mga bagong lang po, no? Kaano lang po ng viewers natin ngayon, yung bagong viewers natin, kapapasok lang. So ito po ang topic natin ngayon is patutunayan ng SDA na sila po yung true church. At yun naman po, tututulan ng ating negative stand na si Brother Jando Alabado ng punto por punto Catholic Faith Defender. So nandito po muli tayo sa debate, no, between SDA and Catholic. So now let's proceed to okay, tapos na po yung cross-examination. Let's, nasa cross-examination po tayo ngayon, 7 minutes. Bro Reuel, ready ka na po ba para mag-cross-exam kay Bro Jando? Ready na po. Okay, iano natin yung time natin. You have 7 minutes, no, to cross-exam Brother Jando. Okay, now ready, the time starts now. So sabi mo, bro, excuse me bro, technical time out bro. Ano po yun? Bro, technical time out. Di ko marinig talaga yung dyan. Narinig ka po namin, loud and clear, kapatid. Pwede pa-mute yung iba na parang Okay, pakimute po yung mga... Okay. I-mute ko muna yung nandito sa Messenger room, si Gani Timmy Serrano. Sige, ikaw. Go ahead, bro. Di ko talaga sorry po. Sige, okay na po ba? Clear? Okay na. Salamat. Okay. Sige po. So, let's resume po. The time starts now. Go ahead po. So, sabi niya, ang founder daw sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen G. White, saan ka po sa buong mundo makaparehistro sa simbahan ni Kristo? Saan po? Bro Jando? Mr. Madal? Yes. Sandali lang, ha? Ano yung tanong niya? Hindi ko maintindihan tanong niya eh. Sandali lang po, no? Brother Reuel, pakiulit lang daw po yung tanong. Hindi niya mag-gets yung tanong niyo. You have 16 minutes and 13 seconds po, no? So, pakiulit lang daw po, kapatid. Go ahead. Pakiulit lang ang oras muna kasi mag-explain ako. Ulitin na di ba? Sige po, naka-stop po tayo sa time po. Time pause. Yung tanong ko, dahil kagalang-galang na moderator, dahil inaccuse niya si Ellen G. White na founder daw sa church, sa Seventh-day Adventist Church. Samantalang, ang explanation ko kanina,
They are the founders of the church corporation kasi mayroon silang paaralan, mayroon silang hospital, mayroon silang printing press. Sila ang founder niyan. Hindi sila founder sa church. Kasi sa buong Pilipinas, sa buong mundo, iba-iba ang mga founders sa Seventh-day Adventist dahil makaparehistro ka lang sa korporasyon, sa school, sa hospital, sa printing press. So ang tanong ko, saan sa buong mundo na pwede irehistro ang simbahan? Saan? Okay, ito. Hindi pwede Sandali po. Oh. Sandali po, Bro Jando, no? Nakapost kasi in time. So, yun, nilililaw lang yan, no? Sa pinost natin yung time. So, naintindihan na po ba yung tanong, Bro Jando? Yeah, sikapin ko na lang masagot kahit na medyo nakakalito yung tanong, try ko lang sagutin. Okay, sandali po. Mr. So, the Moderator, time... another side comments. Kung hindi nila naintindihan, ulitin ko. Wag na Okay, ulitin. sandali po. Huwag po kayo mag-usap. May moderator kayo. Sandali po. Walang po Talaga na, mag-usap, no? Bro, talaga nakakalito naman talaga eh. Bawal ako magsabi ng totoo. Kaya nga, sandali, magtanong ka ulit. Okay, nalito Bro ka. Joel, Hindi ka Bro Jando, sandali. mag-comment. You have moderator po. Please, i-ano na po natin yung ano. So, ganito po yan, no? Ang Mr. mangyayari Moderator, dyan, Excuse me, Mr. Moderator, excuse me. yes, Bro Real. Sige po. Dalawang beses na niya ginawa yon. Ang sabi ko, wala tayong ganyanan. Kung hindi ka nakaintindi, bro, nalito talaga ko, ulitin mo. Hindi kayo magsagot ka na mag-side comments ka dahil ano na yan eh. Ad home na yan eh. Okay, so okay na po yun. Narinig na po yung concern niya ni Bro Jando. Okay po, okay na po, Brother Yuel. So, yun na, no? So, sige, i-avoid daw na po natin yung Bro Jando. Now, nasa answering portion na po siya, no? So, sasagot na po siya daw kapatid, na? So, okay na po. So, just listen po dun sa sagot ni Brother Jando. Bro Jando, the time starts now. Hindi pwede iparehistro ang iglesyang tinayo ni Kristo dahil ang requirement ng rehistrasyon kailangan pumirma ang founder. At hindi ako nag-aakusa. Yan ay nasa kanilang fundamental belief na siya talaga ay founder ng Seventh-day Adventist Church. Walang corporation nakalagay dyan. Next question po. Okay, next question. Yang sa fundamental beliefs, registration ba yan? Or libro? Eto, sagot ko. Ang fundamental belief ay ang official teaching ng Seventh-day Adventist Church. Kung saan sinasabi dito... Objection, Mr. Moderator. Okay. Time pause. Categorically. So, Brother Joel, ano po yung objection niyo, kapatid? Ang tanong ko po kagalang-galang na moderator. Sandali, nag-ano na naman. Na yung binasihan niya na wala daw babasa na korporasyon. Ano ba 'yon? Aklat or registration na paper? Sumagot naman ako, moderator. Sabi ko, aklat ito, official teaching ng Seventh-day Adventist Church. Okay. Yes, sandali lang po, Bro Jando. Okay, ganito po yan. Sinabi ko libro, bro. Sandali. Okay. Wala muna. Huwag kayo mag-usap, bro. May moderator kayo. Sandali po, ha. Okay, Bro Rewell, na ano na po yung concern nyo, no? Yung sabi nyo nga, may categorical question. So, ang sabi naman ni Bro Jando, ulitin na lang po natin yung sagot niya, no? Okay na po yung tanong mo, Brother Rewell. So, Bro Jando, time nyo po, categorical ang questions, and then you have 20 seconds to explain. The time starts now. Ito ay libro kung saan nakasulat ang official teaching ng Seventh-day Adventist Church. At ayon sa kanilang official teaching, si Ellen Goldwhite is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Period. Wala namang corporation dyan eh. Okay.
Naging founder ba si Ellen Goldwhite dahil sa registration or dahil sa libro? Objection, moderator? Okay, time pause po tayo. Ano po yung objection nyo, Brother Jando? Ang categorical question wala akong pagpipilian dahil wala doon ang tamang dapat isagot. Mr. Moderator, Yes, Bro Reuel, sige po, go ahead. sabi niya, nabasa daw niya sa libro na founder si Ellen G. White. Kaya ang tanong ko, saan ba basihan siya na naging founder? Sa libro or doon sa registration sa SIC? Okay. Categorical, klaro naman yan. Okay. Okay, so klaro po yung tanong, no? So ngayon, sandali po, Bro Jando, no? So i-resume natin yung time for your answers to the questions. Okay, the time starts now. Pareho. Dahil kung ano yung kanilang ipinarehistro doon sa rehistrasyon, syempre, yun ang ire-record sa kanilang libro. Alangan naman ng ire-record sa libro, salungat sa talagang nangyari. Syempre, kung ano yung kanyang ipinarehistro doon, ano talagang nangyari, ni-record yun ng libro. Kaya pareho ang sagot. Siya ay founder sa rehistrasyon, kaya ini-record ng libro. Yun ang sagot. Next question. Masagot pa nga eh. Next question. Doon sa registration, gi-register niya ang Seventh-day Adventist Church lang? Or gi-registered niya ang Seventh-day Adventist Church Corporation? Ayon dito sa Fundamental of Belief, ang kanyang iniregister ay ang Seventh-day... Objection, Mr. Moderator. Sige po. Sa beliefs, fundamental beliefs, doon sa registration, kasi sabi niya, pariha lang daw eh. Kaya ang tanong ko, doon sa registration sa SIC, 1863, ano ba ang gipa-register nila? Ilang apat? Yung Seventh-day Adventist Church lang? Or yung corporation sa Seventh-day Adventist Church? Corporation? Mga schools, mga hospital, mga printing press. Yun ang tanong ko. Be responsive. Etong sagot. Okay. Sandali po, sandali po, no? So, kasi may timer tayo dito. So, okay. So, naintindihan naman, Bro Jando, no? Yung questions. So, your answers, we have 3 minutes and 46 seconds po, no? For the cross-examination tayo. So, answer na po tayo sa tanong ni Bro Reuel. Ito resume now. Okay, the time starts now. Ito ang sagot. Ang kanyang ipinarehistro ay ang Seventh-day Adventist Church lang. At sa Seventh-day Adventist Church lang, kasama na doon yung mga hospital, mga paaralan, yung corporation. Under yun sa Seventh-day Adventist Church lang. Oh, yan na, kinumpleto ko na. Seventh-day Adventist Church Time. lang. 20 seconds. So, next question, please. Kung na-register ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist Church, bakit sa buong mundo kailangan pa ng registration ng ibang mga founders? Okay, sagot na ako. Sige, sagot na ako. Kailangan talagang iparehistro ang mga local chapters. Hindi naman nila ipinaparehistro ang pangkalahatan, kundi ang local chapters. At kailangan talaga iparehistro yon. Next question. Okay. Pwede ba makabigay ka ng mag-google mo ba yan? Pwede ba makabigay ka ng registration ng kahit anong registration sa buong mundo na walang corporation or incorporated? Pwede ba makabigay ka?
Yes, ito na mismo sa inyong aklat, fundamental belief, walang nakalagay na incorporated. Mr. Moderator, objection. Okay, time pause po tayo. Sir, there's an objection. Sige po, Bro Rayuel, ano po yung objection nyo? Go ahead. Hindi po ako nagtanong dyan sa fundamental beliefs. Doon nga ako sa registration kasi tapos na yan yung fundamental beliefs. Dito na kami sa registration paper. Saan ba? Kasi sabi niya, ang register ko ni Ellen White, ang simbahan lang daw. So, saan ba na registration ipakita mo, pwede mo man mag-google na ang mga registration walang nakalagay na corporation or incorporated. Walang nakalagay. Mayroon, wala. Moderator, objection? Yes, sandali lang po. So, Bro Jando, ano po yung counter objection niya? As negative sa kanilang true church, hindi ako obligado na magbigay ng kanilang rehistrasyon. Hindi yan ang ano ko. Ang tututulan ko na sila ang true church. Wala akong pakialam sa kanilang rehistro. Tututulan ko lang na sila ang true church. Yung pag-amin niya na sila ay rehistrado, patunay na yun na hindi sila ang true church, kaya hindi ako obligado Mr. niyan. Moderator, side comments na yan, Mr. Moderator. Objection ko yun, Sandali ano po. ka ba? Sandali po. Bro Rayuel, sandali po. May time ka po mamaya-maya po magsalita, no? Let's listen to hindi pa po siya tapos. Sige po, go ahead, Bro Jando. Nag-conclude na siya eh. Objection Nag-conclude ko na yun. siya. Moderator, objection ko yung moderator dahil Mr. Moderator, kung objection yun, hindi conclusion na hindi true church yan. Objection yun eh. objection ko yun. Ang role ko as negative side is tutulan na ang Seventh-day Adventist Church ang true church. Hindi ko obligasyon na ilabas ang rehistro ninyo. Wala akong pakialam sa rehistro nyo. Okay, Mr. moderator's time. Mag-responsive siya sa tanong or kung hindi siya makasagot, mag-next question ako. Ang tanong ko, kasi gi-accuse niya na ang gi-register daw simbahan lang, kasama na doon lahat. Kaya ang tanong ko, saan sa buong mundo, mag-google mo man yun, na kung magparehistro ka, walang nakalagay na corporation or incorporated. Saan? Kung Okay, wala, sandali po, bro. sabi mo wala, Okay. responsible. Okay, naintindihan po natin, Bro Rayuel, no? So, ang dyan, kung pwede po natin, kung sakali, Bro Jando, pwede po tayo mag-next question kasi Yes. naipaliwanag mo na. Mag-roll out ka, moderator, Yes. dahil hindi marunong magtanong. Yes, hindi, wag. Mr. Okay. Moderator, Anuin natin yung side Pangatlo na yan. comment. Bawal po yan. Okay, so Bro Sige, Rayuel. sorry. Sige, yun. Bro Jando. Oo. Okay, so po, let's be professional po. Bro, dyan daw. Sandali po, Bro Rayuel, sandali po So moderator Moderator. tayo para nasa kayo. Yes, Bro Jando. Moderator, ang request ko rin din sa sa katunggali ko, tanungin niya ako batay sa role ko as negative side sa topic niya. Hindi yung ibibigay niya sa akin ng burden of proof sa kanilang iglesia. Okay, so Mr. Moderator, naintindihan po ba, Bro Rayuel? Sandali po Hindi ka makadictate. Sandali po, Mr. Bro Moderator, Rayuel. huwag kang So, magpa-control kasi turuan ka niya eh. Ano ba yun? hindi po tayo gano'n. So, dito po, natin kung ano yung rules lang natin, no? Let's stick to the rules po tayo. So, yun nga. So, let's stick to the rules. Dun sa true church po natin, tinutulan niya. Kayo naman po yung affirmative. So, yun po ngayon yung rebuttal niya kanina, yung stance niya. Focus daw po tayo dun sa nirebat niya. And then, we can proceed to the next question na lang po, Bro Rayuel. Sige po. You still have 2 minutes, Bro Rayuel. So, mga tao na lang pang huhusga, ang mga nanonood ngayon. So, you can go to the next question na lang po, Bro Rayuel. Yun po yung paliwanag na niya. Medyo mahaba-haba na yung paliwanag. So, I think we need to go to the next question. Yes. Po? Ilang minuto na iwan sa tanong? You still have 2 minutes po.
Okay, so next question. ready na po ba kayo sa next questions? Okay, the time starts now. Go ahead. So dito sa Bro Jando, sa Doctrines Ecclesiastes Antiquities of Christian Church, Joseph Bingham, page 53, sabi dito, Athanasius likewise tells us that they held religious assemblies on the Sabbath, not because they were infected with Judaism, but to worship Jesus as the Lord of the Sabbath. Epaphras says the same, that it was a day of public assembly in many churches, meaning the Oriental churches where it was kept a festival. Tanong, saan si Athanasius dyan naging Domingista? Yan bro. Yung binasa mo na Sabat, sa Katoliko, Linggo ang Sabat eh. So, walang problema yan. At based naman sa Athanasian Creed, sa Nicene, kasi si Athanasius is member ng Nicene Christianity at ang Nicene Creed is Catholic pala yun. Yung Sabat dyan, hindi yan Saturday. Yan ay Sunday. Kaya, next question. Last question siguro, bago maubos ang oras. Yes, bro. Go ahead, 30 seconds. Ang Sabat, sabi mo, Sunday. Kung i-google natin, i-translate natin, kasi English yan Sabbath. Kung i-google natin, translate to Spanish, bakit Sabado ang maglabas, Brother Jando, hindi Sunday? Dahil... Tapos, di pa tapos. Akala ko tapos na. Ayun. Time na po, kapatid. Tapos na po yung 7 minutes po for your cross-examinations. Ayan. So, yes, oras na po. Salamat po sa lahat, no? So,